Si Mea ang unang-unang lumabas ng taxi nang narating namin ang De Silva Building. Walang tigil ang pagtibok ng puso ko. Kinalma kong sarili ko bago ako pumasok. Halos gusto nang takbuhin ni Mea ang loob papasok sa sobrang sabik. Napangiti ako sa inasta ng kasama ko. Huminga ulit ako na malalim dahil sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Dagdagan pa ng kaba. Pagpasok ko sinalubong kaagad ako ng dalawang katulong dito. Nasa tabi ko lang si Mea. Hindi pa tumuloy sa bakuran kahit gusto nang pumasok. Naririnig ko ang ingay sa music mula sa bakuran hanggang dito. Magbibihis pa sana ako pero pinigilan ako ng dalawang katulong kasi kanina pa daw nagsimula. Binigyan nila ako ng isang bagay na parang apron. Nilagay ko ito sa bewang ko bago nila ako hinila papunta sa bakuran. Tumambad ka agad sa akin na naglalakihang mga bisita na nagiinuman saka nagkakwentuhan. Nagsasalita ang MC ngunit hindi ko na nasundan dahil hinila na ako ng dalawang katulong dito papunta sa buffet para magsimula ng mag-serve. Madami kaming nagsiserve. I would like to call Mr. Rafael Rebamonte to please come into the stage for some speech. A round of applause please. Nagpalakpakan ang lahat pagkatapos tawagin ang pangalan ni Rafael. Napangiti ako. Tumingin ako sa paligid at doon ko lang napagtanto na halos taga-Pilipinas ang bisita. Mabibilang ang mga taga dito sa Amerika. Napalunok ako ng mahagip kong paningin ng table ni na Mrs. Benaventura. Kasama nito ang asawa saka ang De Silva family, lalong-lalo na si Ruby. Hindi ko mapigilang hindi makaramdam ng kirot nang makita ko kung paano ngumiti ang ina ni Rafael kay Ruby. Nakaka-insecure. Hindi ko mapigilang hindi mainggit. Naninikip ang dibdib ko. And I would like to take this opportunity to tell you everyone, thank you for coming here tonight. Hindi ito selebrasyon para lang sa trabaho ko, kundi inihanda ko ito para hingin ang kamay ng mahal ko. Nahinto ako sa pagsaserve nang marinig kong sinabi na yun ni Rafael. Natigilan ang lahat. Bumilis ang tibok ng puso ko. Dahan-dahan kong inangat ang paningin ko sa stage at tumambad sa akin si Rafael na malaking ngiti. Bumaling ako sa mga magulang nito na ngayon nakatayo habang nakatingin sa anak. Napatigil kami sa pagsiserve dahil lahat ng mga mata nasa stage ngayon kung nasaan nakatayo si Rafael. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hingi ng kamay ng taong mahal niya? Anong ibig nitong sabihin? Nagsimulang tumugtog ang kantang pamilyar sa akin. Bumibigat ang paghinga ko habang nanonood kay Rafael na ngayon pababa sa stage habang may dalang bulaklak. There are times when I just want to look at your face. Ani ng kanta. Nagsimulang umawit ang singer. Bumibigat ang paghinga ko habang nanonood pa rin kay Rafael na papalapit kay Ruby na ngayon gulat na gulat. Naistatwa ako sa kinatatayuan ko. Mali ang iniisip ko. Hindi ito totoo. With the stars in the night, there are times when I just want to feel your embrace. Mas lalong naninikip ang dibdib ko. Mas lalong bumigat ang paghinga ko. Nangingilid ang luha ko. Hindi yan gagawin ni Rafael. Hindi ito magagawa ni Rafael sa akin. In the cold night, dahan-dahang lumuhod si Rafael sa harapan ni Ruby. Bago niya dahan-dahang iniangat ang kamay nitong may microphone. And this time, siya nang kumanta. I just can't believe that you are mine now. Napapikit ako nang marinig kong malamig niyang boses. Lumipad kaagad ang palad ko sa bibig ko habang luha ang nakatingin sa dalawa. You were just a dream that I once knew. Hindi ko na mahabol ang hininga ko. Sunod-sunod umagos ang luha ko. Hindi ko na kailangan ng mahabang mensahe para sa'yo dahil isa lang ang importante. I love you, Ruby De Silva. I really do. And I want you mine forever. Will you marry me? You're the only one I want to spend the rest of my life. Will you be my Mrs. Buenaventura? Sunod-sunod umagos ang luha ko. Naninikip ang dibdib ko, ang bigat-bigat sa dibdib, habang nakatingin ngayon sa dalawa. Napatakip ang mga kamay ko sa aking bibig upang iwasan ang hagulgol. Tinudurog ang puso ko. Ito na atang pinakamasakit na nangyari sa buhay ko. No, Rafael, hindi mo to pwedeng gawin sa amin. Hindi mo to pwedeng gawin sa anak mo. Sunod-sunod pa rin umaagos ang luha ko habang nakatingin sa dalawa. Nakatakip ang palad ni Ruby sa bibig niya na parang hindi rin ito makapaniwala, habang si Rafael naman malaking ngiti.
Yes na yan! Yes, yes, yes! Lahat yan naririnig ko sa buong bakuran. Mas lalo akong umiyak, mas lalong naninikip ang dibdib ko. Bumibigat ang paghinga ko, lalong-lalo ng paghikbi ko. Paano na ako, Rafael? Paano na kami ng anak mo? Paano na kami? Huwag mong gawin sa akin to, please. Oh, bakit ka umiiyak dyan? Okay ka lang ba? Sa bagay, nakakaiyak nga naman. Nakakakilig din. Ay, sana meron din akong isang Rafael na magpo-propose sa akin. Hindi ko pinansin ang sinabi ng kasamahan ko sa pagsaserve. Nagbabara ang lalamunan ko. Hindi ako makapagsalita, naninikip ang dibdib ko. He's asking Ruby to marry him? Damn, ang sakit-sakit. Parang dinudurog ang puso ko ng pinong-pino. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko. Sari-saring emosyon ang nararamdaman ko ngayon. Pero nangingibabaw doon ang sakit. Mas lalo akong humikbi. Napaatras ako ng isang beses sa pangihina. Hindi ko na kaya. This is too much. Sobra-sobra na sakit na to. Please, baby, kumapit ka. Hindi ko to kaya. Tumalikod na ako nang makita kong dahan-dahang pagtango ni Ruby. Yes, I will marry you, Rafael. I wanna be your Mrs. Bonaventura. Tumakbo na ako kahit nangihina ako. Tumakbo ako palabas ng bahay na yon habang umiiyak. Naririnig kong sigawan doon sa loob kahit napalayo na ako ng bahay. Tumakbo ako palayo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Wala akong matutuluyan dito. Hindi ko alam. Ang gusto ko lang makalayo sa lugar na yon. Ang sakit. Yung tipong gusto mo na lang mawala sa sobrang sakit. Yung tipong gusto mo na lang maglaho sa mundong to sa sobrang sakit. Hindi ko kayang sakit na to. Hindi ko to kakayanin. Parang pinupunit, dinudurog ang puso ko. Ang sikip-sikip sa dibdib. Masakit makita ang mahal mong may kasamang iba. Ang sakit makita ang mahal mong masaya sa piling ng iba. He's engaged now to Ruby. Damn, it hurts like hell. Para akong pinapatay sa sobrang sakit. Bakit kailangan kong masaktan ng ganito? Bakit kailangan kong maranasan ng ganitong bagay? Mas lalo akong naiyak. Dahil ni isa sa mga tanong na yun wala akong maisagot. Tuluyan akong huminto sa pagtakbo nang napagod ako. Hinihingal ako habang umiiyak. Walang tigil ang pag-agos ng luha ko para itong ulan na sunod-sunod ang agos na kahit anong punas ko dito walang silbi. Dahil aagos pa rin at aagos ito. Ang sakit-sakit na kahit anong pigil ko hindi ko kaya. Na kahit anong pigil kong pakalmahin ang sarili ko hindi magawa dahil ang hirap-hirap. Gusto kong sumigaw sa sakit. Gusto kong magwala sa sobrang sakit pero hindi ko gagawin dahil natatakot ako na baka maapektuhan ang anak ko. Mas lalong bumuhos ang luha ko. Mas lalo akong umiyak nang maalala kong anak ko. Ang anak kong hindi pa lumalabas sa sinapupunan ko. Mukhang mawawala na ng ama. Humagulgol ako kasabay no ng pag-agos ng malakas na ulan. Napatalon pa ako ng bahagya nang marinig kong malakas na kidlat. Naramdaman ko kaagad ang malakas na pagpatak ng ulan sa katawan ko. Basang-basa kaagad ako sa sobrang lakas nito. Ang ganda-ganda ng panahon kanina tapos ngayon umuulan. Nakikidalamhati din ata sa akin ng panahon. Tumingin ako sa paligid at doon ko napagtantong ang layo na ng narating ko. Nasa tabi ako ng highway na may mga sasakyang dumadaan at sa gilid ko naman ay isang maingay na dagat dahil malakas ang alon nito. Hindi ko na malayan na nakapunta ako dito. Patuloy pa rin sa pag-agos ang luha ko. Kung titingnan mo ako ngayon, wala kang mababakas na luhang makikita dahil sa ulan. Hindi ko maramdaman ang lamig ng katawan, manhid na ata ako. Ang sakit-sakit sa dibdib, parang sinasaksak ang puso mo ng libu-libong kutsilyo. Halos habulin kong hininga sa matinding pag-iyak. Tumingala ako at dinamdam ang patak ng ulan. Muling pumasok sa imahe ko si Rafael na nakaluhod sa harapan ni Ruby habang hinihingi ang kamay nito. Halos mapapikit ako nang maramdaman kong matinding kirot sa puso ko. Mas lalong bumuhos ang luha ko. He's engaged now. Akala ko wala nang masasakit pa sa hindi niya ako maalala. Meron pa palang mas masakit. Ang makita ang mahal mo na nakaluhod sa ibang babae at hinihiling napakasalan ito. Halos gusto ko nang iuntog ang ulo ko sa semento o sa pader para makalimutan ko lang ang nakita kong yun. Ang sakit,
Ang sakit-sakit at tanging si Rafael lamang ang makapagpaparamdam sa akin ng ganito. Ano bang ginawa ko? Bakit parang pinaparusahan ako? Bakit parang pinaglalaruan ako ng tadhana? Nagmahal lang naman ako. Pero bakit sobra-sobrang sakit na dinulot sa akin? Dahan-dahan akong lumakad kahit nangihina papunta sa buhanginan sa tabi ng dagat. Ako lang mag-isa dito, walang tao, at tanging mga sasakyan lang ang nasa likod ko. Dumadaan. Siguro iniisip nilang baliw ako. Dahan-dahan akong umupo sa buhangin at sinalubong kaagad ang malakas na alon. Niyakap kong sarili ko't umiyak ulit. He's engaged now with Ruby. Talo na ako. Talon-talo na ako. Wala na akong laban. Wala na akong laban kay Ruby na papakasalan na. Dahil isa lamang akong hamak na girlfriend na hindi maalala. Yes, I got an accident. Pero hindi ako nagkaroon ng amnesia, Mom. So please, calm down. I'm just pretending. Fuck, guni-guni ko lang to. Guni-guni ko lang ang narinig ko. What? Sabay-sabay na sigaw yun ni Mom sa canister nang narinig ko sila mula dito sa labas. No, hindi totoong naririnig ko. I'm sorry, tita. Tito, kung pati kayo, naloko ko. Kailangan ko lang talagang gawin para umalis na si Adriana sa buhay ko. Tuluyang ko nang nabitawan ng mga basong may lamang juice sa sahig dahil sa narinig ko. Nabingi ako. Hindi ako makagalaw. Damn, my boyfriend is pretending to have amnesia. Why? Para akong binagsakan ng lupa at langit. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapaniwala. Paulit-ulit pinoproseso sa utak kong sinabi ni Rafael. Paulit-ulit tumatatak sa isip kong sinabi nito. Hindi matanggap ng sistema ko. Hindi totoong sinabi ni Rafael. I'm just pretending. I'm just pretending. I'm just pretending. Tumatak ang salitang yan sa isipan ko. Napaatras ako ng isang beses. Hindi tanggap ng sistema ko. Hindi tanggap ng isip, puso at katawan ko ang narinig ko mula sa loob. Para akong nawalan ng dugo. Hindi ako makahinga. Nangingilid ang luha ko habang nakatingin sa basong nasa paanan kong basag na basag na. What is it? Narinig ko sa kung sino bago ko narinig ang pagbukas ng pintuan. Nakarinig ako ng singhapan habang ako nanatiling nakayuko habang pilit iniintindi ang narinig ko. Pilit kong pinaniniwala ang sarili ko na guni-guni ko lang ang narinig ko. Guni-guni ko lang yon. Hindi pa kasi ako kumain kaya siguro kung ano-anong naririnig ko. Adriana? Narinig kong gulat na sambit ni Ma'am. Dahan-dahan akong tumingala saka ko sila tiningnan isa-isa. Namumutla si Ma'am saka si Sir pero walang emosyon si Rafael, Ruby at Mr. and Mrs. Buenaventura. Napaatras ulit ako ng isang beses dahil sa panghihina. And this time para akong pinapatay. Umiling ako at hindi pa rin tanggap sa sistema kung sinabi ni Rafael. Dahan-dahan kong nilipat ang mata ko kay Rafael at tumambad sa akin ang walang emosyon nitong muka. Durog na ang puso ko habang nakatingin ako dito. Hindi naman totoong sinasabi mo, Rafael, di ba? Totoong may amnesia ka at di mo to kayang gawin sa akin. Pero paulit-ulit akong bigo sa naiisip ko. Hindi naman totoo ang narinig ko. Di ba? Hindi mo ako maalala. Di ba, Rafael? Nagmamakaawa at nagsusumamong boses ko at hiniling na sana bawiin niyang sinabi niya. Bumagsak ulit ang balikat ko at hindi makapaniwala kay Rafael. Hindi ito totoo. Hindi na ako makahinga habang nakatingin pa rin sa taong mahal na mahal ko. Napahawak ako sa bibig ko. Kung ano man ang narinig mo, yun ang totoo. Si Ruby ang sumagot. Fuck, bakit? Hindi ako makapagsalita. Hindi ko matanggap. Hindi ito totoo. Sunod-sunod umagos ang luha ko, hindi ako makahinga. Hanggang ngayon pinoproseso ko pa sa utak ko kasi hindi ko matanggap. Why? Sunod-sunod umagos ang luha ko, nalalabo ang paningin ko habang nakatingin sa mata ni Rafael na walang mababakas na emosyon. Bumagsak ang balikat ko at para akong pinapatay sa sitwasyon ko ngayon. Hindi matanggap ng sistema ko. Ayaw kong tanggapin, hindi ko ito matatanggap. Umatras ako ng isang beses at halos gusto ko na lang mawala na parang bula dito nang maramdaman ko ulit ang kirot sa puso ko. Totoong narinig mo, Adriana. I still remember you.
Naaalala ko pang lahat-lahat tungkol sa'yo. Rafael, yumuko ako at umiling sa sinabi ni Rafael. Hindi ito totoo. Ang sakit-sakit. Para akong nawalan ng dugo. Hindi ko matanggap. Ayokong tanggapin ang sinabi nito. Tumingala ako at tiningnan ulit ang pinakamamahal kong lalaki. Hindi mo ito kayang gawin sa akin, Rafael. Ramdam kong mahal mo ko. At hindi mo ako magagawang saktan at durugin ng ganito. Rafael, nangihina akong sabi at punong-puno ng pagsusumamo ang boses ko. Hindi ito totoo, di ba? Tiningnan kong mata ni Rafael pero bumagsak ang balikat ko nang wala akong ibang makitang emosyon doon. Para akong nawalan ng lakas. Naaalala niya ako? Hindi siya nagka-amnesia? Paano niya nagawa sa akin to? Paano siya nakakatulog ng mahimbing habang niloloko ako? Paano niya nagawang tumawa, ngumiti habang ako dito nahihirapan? Bakit? Nalalabo ang paningin ko habang tinatanong ko yon. Durog na durog ng puso ko at para akong sinasaksak ng kung ano-ano. Bakit, Rafael? Bakit mo ito nagawa? Wala akong nagawang kasalanan. Anong ginawa ko? Tumawa ng bahagya si Rafael. Dahilan para mapatingin ako dito. Sarkastiko itong tumingin sa akin. At kung hindi ako nagkakamali, nandidiri din itong nakatingin sa akin. Para akong nawala ng kaluluwa dahil sa titig niya sa akin. Really, Adriana? Stop acting like you are innocent. Stop fooling me. Alam kong ginagawa mo behind my back. Ruby? Where's Ruby? Ruby! Sabay-sabay kaming napatingin sa hagdan nang marinig namin ang sigaw na yon. At tumampad sa akin ang lalaking nasa coffee shop sa Pilipinas. Kumunot ang noo at mas lalong hindi ko naintindihan ang lahat. Mas lalo akong nanghihina habang nakatingin sa lalaking gulat na gulat din. Habang isa-isa kaming tiningnan. Nagtagal ang paningin nito sa akin bago binaling kay Ruby. Oh, tamang-tamang pagdating mo, Mr. Salvador.